Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. This is a good news. Bakit kanyo? Akalain nyo ho, di ba sinasabi po natin ng mga nakaraang araw, maging kayo rin, bakit sobra naman ang lambot ng ating PNP? Sabi ko nga sa inyo kagabi, dahil po yun ang order sa kanila, exercise maximum tolerance. Kaya lang, doon ho sa buong pagdinig nitong sa presentation ni General Torre, diyan po sa hearing sa Davao City na ginawa nila Bato hapon hanggang gabi, ay talagang na-justify niya ho talaga effectively ang foundation nito kung bakit dapat na po nilang paghuhulihin etong mga nag-o-obstruct sa kanila, yung mga nangaharang, yung mga nanggagambala sa kanila para gampanan nila yung kanilang trabaho. Okay, so yung ibang mga nasampahan na ng kaso na nasa mahigit 20, mga kababayan, expect po na madadagdagan nito. So ito hong iniiyak nila na na meron ho kasing isang babae daw nabanggit lang ni sa kasama nating vlogger yan sa SMNI, nagsabi na si General Torre daw po ay magdideklara. May petsa pa, September 9 ba yun? Magdideklara daw po sa KOJC ng martial law. Anak ng baka. Alam niyo, si Chris Ulo yung nagbanggit. No? Alam niyo ho, unang-una, isa hong pagpapakita lamang ito ng kawalan po talaga ng SMNI ng tawag dito ng yung sense of responsibility para ma-check po yung veracity o yung validity ng kanilang sinasabi. Kahit fake news, kinakapitan kasi nila eh. Di ba? Inaabuso nila yung ginagamit nila na freedom of the press, freedom of the expression. Naknan po siya, faking media naman. Dahil kung tunay na media yan, gagamitin po nila yung Code of Ethics. Okay? Ganon. Now, naalala ko yan, nung binuo namin ng UVIP, isa yan sa talagang mahigpit na pinag-usapan doon, hindi nga lang nasunod ng mga members. Kasi, alam nyo na kung anong plano talaga pala sa UVIP. Now, ako naman, hanggat maaari, hindi, talaga at all times in-exercise ko yung nasa isip ko na, college pa lang ako, yung Code of Ethics ng press. Now, eto, dahil puro sa sinabi na yon, linawin natin, sa atin pong saligang batas, tanging ang presidente lamang ng Pilipinas ang maaari pong magdeklara ng martial law. Okay? Ipasa ilalim ang isang bahagi o anumang bahagi o buong bansa natin under martial law. Pero, ang martial law pong ito ay katulad lamang ng martial law ni Duterte. Si Gloria Arroyo, during her time, meron sila noon pero special emergency, ganun lang sa kanila eh. 'Di ba? Hindi niya dinideclare ang martial law kasi may necessity po na requirements doon. Kailangan itong may concurrence ng Senado at ng House of Representatives. Without which, mawawalang bisa po yung kanyang dineclare na martial law. Okay? At inaalala ni Gloria yon kasi nga nangagaw lang siya ng kapangyarihan. So yung baka mamaya 'di ba? Siya naman ang ilaglag ng mga senador at kongresista. Ngayon ganito. Ito namang sinabi ng babae doon na magdi-declare daw po, yan ho ay talagang paggatong lang nila na magalit ang taong bayan sa kapulisan natin at sa ating presidente. To the point, nagpapakita po ito ng pagiging desperado na nila para humatuloy na yung Marso pa lamang, plano na nilang lusubin si PBBM. Okay? Sabi ko nga, simulan nyo paglusob mula dyan sa kampo ninyo sa Davao City. At dapat maglakad kayo hanggang dito sa Malacanang. O, lakad lang, walang tigil. 'Di ba? Lahat ng madaanan nyo. That was the original plan kasi nila. Kaya lang hindi naman po yung lakad talaga. Ang balak nila 'di ba? Kin-explain ko na sa inyo, lulusubin nila lahat ng mga nadoktrinahan nila ng mga utogs na may mga NPA pala, walang yan. At inamin niya ni Duterte, may NPA kasi dating NPA raw pala yung founder ng Maisog. Ngayon, plano nila lusubin yung mga munisipyo, yung mga kapitolyo at i-hostage ang mga politiko na incumbent para ho mag-declare ng pagkalas kay PBBM. 'Di ba?
Kaya lang ang problema, hindi umuubra, hindi sila dumadami o pakonti ng pakonti. Hanggang ngayon, 'di ba, sa Liwasang Bonifacio, kalahati ay mga pulubi at saka yung mga nakatira dong pulubi at saka mga vloggers at yung mga nagre-reels for the views. Yun ang mga audience doon. Plus, eto hong mga talagang mga bayaran. Kasi wala silang nakuhang bayaran sa Marcos loyalist at saka wala rin, nag-attempt silang kumuha ron, wala rin silang nakuhang bayaran sa mga bara-barangay. So sila lang talaga na yung hanap buhay rally talaga. Kaya hindi makasigaw ng Plus, ito pong mga legit na mga rallyista nila imported from Davao. 'Di ba? Yung mga pagkasumayaw magaling sumayaw ng tribal. Saka yung tono nila. Now, going back dito, ang sinabi niya po rito ngayon, mga kapatid, pakinggan nyo. Pinalalampas namin na obstruction of justice, aaksyonan na namin. Maradagdagan ng aresto, siguro. Uy! Magkakaroon na po ng aresto. Maradagdagan ng aresto. As the need arises, we will do whatever it takes. We will do whatever is needed to catch Apollo Kibuloy in that compound. Si Tore, sa likod. Diba? Dapat lang naman ho talaga na gawin nila yon na na manghuli na sila ng mga nag-o-obstruct sa kanila. Kasi para magampanan nila yung trabaho nila. 'Di ba? Ang ginagawa kasi nila, aabalahin nila, guguluhin, haharasin at doon nga sa presentation ni Tore, grabe. Yung mga pangaharas na ginawa sa kanila, putragis na yan. Tama po pala yung ating presidente, hindi sila gumamit ng tear gas. Kasi yun palang ginamit, fire extinguisher. At ang gumamit pa, mga tao ni Kibuloy. So ano to? Sanay na sanay ho. Mula sa nakarang administrasyon at nakarang pang administrasyon. Kung di tanim bala, tanim ebidensya. Ngayon, tanim tear gas. No? Ang ginamit nila ay yung fire extinguisher. Tama naman doon ang sinabi ni na negative kasi wala kaming gas mask. SOP yan pag gumamit ka niyan, 'di ba? At umayon doon si Bato de la Rosa. I agree. Kasi kayo din ang tatamaan pag wala kayong gas mask, 'di ba? So, eto ho ngayon ang dapat nilang katakutan dito. Palagay ko ho, magsisilbi itong sana makapag-restrain ito doon sa mga nanggugulo ng mga tao ng KOJC, na mga handang pumatay. There was a video na sumisigaw talaga yung mga kabataan na papatayin nila si Tore. At meron pa doon na nagmura, 'di ba? Pinagmumura si Tore. Grabe. Sabi nga, may sinita silang lalaki na pulis sinita nila na sa compound daw, bawal daw magmura at bawal magyosi. Pero yung mga tao nila doon, alam ko nagmura noon si Dada Boses ni Dada yung nagmumura Ayun, at itong mga tao, inuudyokan nila na patayin si Tore. Lakas ng loob, Parang ang mangyayari po rito, magagaya ito sa grupong Tadtad. 'Di ba? In many instances na nakita natin sa Stockmen. No, ang grupong Tadtad, akala nila hindi sila tinatabla ng bala. Pero nira-rubber bullets lang sila. Sa Buendia, na-rubber bullets lang sila. Kaya lang talagang very persistent sila. Nung masaktan, akala nila totoo yung bala at di sila tumatagos. O di nagpalit na ng totoong tingga yung mga pulis. Ayun, daming patay noon. Doon naman din po somewhere in Mindanao. Kaya lang nakita ko yan sa FB. Yung video ng mga Tadtad na umihiyaw pa, lumulusob sa mga sundalo. O, may dalang itak. Ano nangyari? Diba? Patay lang lahat sila. Tadtad lang tama. So, ganun, paano kung ganun ang mangyaring gawin ng mga panatiko diyan sa KOJC? Tapos etong vloggers, hindi o kaya naman nanguudyok sila ng ganun. Ano yan? For the views. Di ba? Nakaganon lang yon. Hindi naman lulusob yung mga vloggers Ganyan lang yan. Gidli-gidli lang yan. Habol yan for the views. O, sipin mo, 100 million na yung sahod sa isang buwan. Tapos nagbablog pa doon. Laking kayamanan po niyan, ha? 100 million? 1 million ang sweldo. O 100,000 ang sweldo. Baka ganun. Diyan sa SMNI. Diba? Tapos nagbablog pa siya. No. Ganun ang gawa nila Eto ngayon, sana, diba? Sana, madampot yan. Lahat ng mga, pati yung mga nag-uudyok ng ganyan, paghuhulihin nila. Okay? So, good job po. Good job. Dapat gawin ito talaga
Dapat noon pa ginawa ni General Torre. Pero, matalino ho ang general eh. Matalino ang general. Bakit kanyo? Hindi niya ginawa nung una. Talagang hinayaan nila na ng maximum tolerance na maranasan nila, maipakita sa buong mundo paano yung tratong ginagawa sa kanila ng mga taga kay OJC. Yung resistance ay grabe. And then ngayon, matapos na buong laya na mapagbigyan siya ni Bato de la Rosa, they set up a trap, di ba, to trap General Torre, pero ang nangyari ho, at the end of the day, nako, sila ho ang natrap ni Torre. He was able to present to the world ano yung nangyayari sa kanila at ano yung mga sikreto ni Kibuloy doon. Alright? Kaya, nako, good job. At ngayon, manguhuli na sila.